I hope you bear with me. May maririnig po kayong mga background sa paligid ninyo, yung dito po sa paligid, no? Yung background sa paligid natin, maingay yung aso po ng kapitbahay namin. Okay? So regardless of that, proceed, and should I say let's proceed and let's focus on the topic. Let's focus on Jesus. Okay? So taon-taon may bago pong mga model ng cellphones. Kung babalikan po natin yung panahon nung 1950s, ito po yung komersyo nag-uumpisa pong umusbong. During that time, yung mga stereo, yung mga record players na mga mamahalin during that time, RCA, no? Ito po yung brand. Pagkatapos, naging kalaban nito yung brand ng Sony sa kalaunan, Sanyo, dumami ng dumami. At anong napansin nyo nangyayari sa mga tao? Noon pa lang po. Nalilito, hindi po ba? Nalilito. Ganon din po sa mga plaka, sa mga records during that time. Halimbawa, may bagong plaka itong artist na ito. Hindi mapapakali yung mga tao. The Beatles, kanap po natin. Ang mamahal po ng mga plaka ng The Beatles, maski noon pa. At kung tutuusin po, meron po kami mga plaka niyan. Biyaya lang po sa amin kasi binigay from London nung isang mga kamag-anak namin doon. Pero kung tutuusin po, tignan po natin mabuti. Malilito ka na kung ano ba talaga yung mga gusto mo sa buhay mong bilhin. Ano ba talaga? May plaka ito, tapos meron din dyan. Kung ikaw ay isang mahilig doon sa ganong, anong tawag dito? Area. Talagang hindi ka mapapakali. Okay? Yung ibang araw po, tinitipid yung mga baon para makabili ng plaka ng Beatles, ni Elvis, Carpenters, Bee Gees, mga ganyan. Meron kasi dati 45 yung single, yung maliit na plaka. Tinitipid nila yon para makakuha sila noon. Okay? Ganon din yung brand ng mga stereo. Tapos nung lumabas po yung Walkman, lalo pong nawinda ang mga tao, mga music lover. Kasi kailangan makabili siya. Mahal po dati ang Walkman. 1979 yan lumabas. Pero hindi nagtagal, merong isang imbensyon na talaga naman ginto ang presyo. Okay? Nagkakahalaga ng $1,500 noong 1982. Isang player lang po yan, ha? Yan po ay compact disc player. Sony. Pero, yung mga mayayaman, bumili pa rin. $1,500. Ngayon, malaki na rin po yan. Pero mas malaki noon yan, noong mga panahon na yan. Hindi po ba? At lalo na yung mga mas mahilig sa mga kotse. Ito po talaga. Meron po kaming kilala na mahilig sa kotse. At talagang every ilang years nag-a-update sila ng kotse. Pero yung mga Hollywood actors and actresses, kung maisipan na lang bumili, bibili po sila. Kasi kung ano yung nakita natin, di ba? Ngayon, itatanong natin, paano po nila nakikita yung mga bago dati? Sa dyaryo, di ba? Sa mga commercial sa TV, may bagong plaka ang Beatles, may bagong plaka ang Carpenters, mapakita i-flash sa television. Pero ngayon po, mas madali natin makita yung mga bagay na yan Pagbukas mo lang ng cellphone mo, sa Facebook mo, nandyan na. May bagong ganito. May bagong model ng kotse. Yung mga mahilig sa kotse. May bagong model ng sapatos na ganito, ng bag na ganito. 'Di ba? So, ang mga tao, iisipin mo, itong mga taong ito, nakabili na nga ng bag na ganon. Pag may nakitang bago pa, na upgraded nun, gusto na naman nun. Tulad na lang po ng mga telepono po ngayon. Meron ka na nga telepono ganyan. Tapos may nakita ka bago. Maski nagkakahalaga ng 100,000, bibili ka pa rin. 'Di ba? Don't get me wrong, wala pong masama sa mga ito. Pero kung hindi mo na na-enjoy yung buhay mo, yes, I can say, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo kung masyado ka nakapokus sa mga ganyan, mga material things. Hindi po masama ang mga yan. Lahat po ng ginagalawa natin ngayon ay material na po, no? Kasi tignan po natin dito. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng cellphone. Okay. Hindi po masama kung may pambili ka ng mga gusto mong cellphone. Opo. Pero kung wala ka ng peace, wala ka ng contentment, halimbawa, sabi mo, uy, may bagong cellphone. Kailangan mabili ko to. So, nag-ipon ka. Okay. Nakaipon ka ng 78,000 for that. O 79,000 or 80.
Nabili mo. Okay. Pagkatapos, after less than a year lang, may bago na naman. Mag-iipon ka naman. Nawalan ka na ng peace at nawalan ka ng chance to save some money for your future. For yourself. Yun lang pong sinasabi ko. Kaya ang Bible, ang mga Bibles po natin please, mabuti na buksan na rito sa lumang cellphone yung ano. Kasi nagahang na po itong lumang cellphone eh. So at least nabuksan. Okay. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Yun lang naman po tayo. May mga Bible po kayo please. Again, 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Unang Timoteo Kabanata 6, mga talatang 6 hanggang 10. Okay, ito po siya. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10. Salin ng NIV. Paboritong salin ko rin po yan, no? Pero syempre, mas inaano ko ngayon talaga yung ano, magandang salin ngayon talaga yung NASB, tsaka NIV, at tsaka yung ESV, no? Pero ito maganda rin po NIV, okay? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Meron pong, ito hindi po ako na personal, but my mom used to experience a lot of very unfair treatment nung siya po ay nagtatrabaho. No naming names, no mentioning of anything here, you know, but meron po siyang inakala niyang kaibigan niya, okay? Matagal na po ito, 1980s pa to hanggang 1990s. Pero matagal na, pero napag-uusapan lang. Medyo na-recall ako. Meron siyang inakala niyang kaibigan niya na itong taong ito ay mabait, ganyan. Pero at the back pala sinisiraan niya ang mother ko para siya ang ma-promote. And you know what? Siya nga po ang na-promote. Pero ginawa niya yun dahil sa pera. Wala rin po nangyari sa kanya. In fact, na-opera siya sa puso, o ano na po nangyaring hindi magandang buhay niya. Pwede mong sabihin yung salita ng mundo, malas. Minalas. Ano po? Wala po yun sa Panginoong Jesucristo. Ang nanay ko during that time, nagbabasa-basa na po yan ang Bible. So may alam na yan sa Bible. So pag anak ka na ng Diyos, hindi ka pwedeng ganyanin ng mga unbeliever. Kasi yung ginagawa nilang pangit na yan, pabalik sa kanila. So hindi po talaga maganda. Ngayon, mas maganda yung nangyari sa mother ko. Bago dumating yung kamatayan niya noon, naranasan niya ang long and satisfying life. Masasabi ko po yan. Okay? Kaya, nakalagay kasi dito sa verse, itong nag-remind sa akin, itong 9. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Sila rin po ang gagawa niyan kasi gusto nilang umangat. Handa silang manapak ng ibang tao. Handa nilang siraan ng ibang tao. Akala nila, pag ginagawa nila yun, umaangat sila. Ang totoo, they make ruins for themselves. Sinisira nila ang sarili nila just for that. Sa material na bagay lang. Sisirain mo ang buhay o dignidad ng isang tao. Nakakahiya ka. Kahabag-habag ka. Ganun ang isip mo. Okay? Ang gagawa lang po ng ganyan, yung mga wala kay Jesus. Yung mga hindi nakakakilala kay Jesus. Sa kanila, ang pera, yan ang everything. Okay? So, tayo naman po, mga Kristiyano, hindi po masama kung mag-desire tayo ng mga bagong iPhones. Ako gusto ko ba magkaroon sana ng iPhone 15 Pro Max. Pero siguro after 8 years. Hindi ako bibiling ganun po. Gagamitin ko na lang pipera ko sa ministry. Mas maganda pa. I mean, di ba? Ganun po talaga eh. Kung may sobrang pera dyan, pwede po kayong bumili. Hindi ko po kayo ginadjudge. Mahal ko po kayong lahat. Okay? So, makontento na po tayo kung ano po yung meron tayo. Okay? Ganun po yun. Pero ito lang po sasabihin ko. Sana, mas gusto nyong bumili ng mga gamit na yan, mga kotse na yan, or whatsoever na, mga damit, mga bahay na yan, no? Huwag kayong mga apak ng tao. Huwag kayong maninira ng tao. Dahil pa ng apak kayo ng tao, igaganti sila ni Jesucristo. Kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo notification bell, share this video, share the love of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.